LPA, ganap ng isang bagyo. Nabuo na ang tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito nating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Miyerkules, May 27, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Ang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR ay tuluyan nang lumakas at naging isang ganap na tropical depression na. Huling namataan ang sentro ng tropical depression sa layong 1,360 km silangan ng northeastern Mindanao sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin mga kababayan, ito ay nasa malawak na bahagi ng Philippine Sea, silangang karagatan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng bagyo na umaabot sa 45 km per hour mula sa gitna at may pagbugso ng hangin na umaabot sa 55 km per hour. Ang central pressure nito ay umaabot sa 1,004 HPA. Ang malalakas na hangin nito ay umaabot hanggang 380 km mula sa sentro kaya malawak ang sakop ng sirkulasyon nito. Sa kasalukuyang galaw ng bagyo sa ngayon, ang tropical depression ay halos stationary o mabagal at hindi pa gaanong kumikilos habang patuloy itong nagko-consolidate o lumalakas. Para sa forecast track at direksyon sa mga susunod na araw ng bagyo sa loob ng susunod na 24 oras, inaasahang magiging paiba-iba o erratic ang galaw nito dahil patuloy pa itong nag-oorganisa sa karagatan. At pagkatapos ng 24 oras, unti-unti itong kikilos pahilagang kanluran o northwestward habang tumatahak sa Philippine Sea. At sa darating na Huwebes, May 28 ng hapon o gabi, posibleng pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR at bibigyan ito ng local name na pangalang Bagyong Domeng o hashtag Domeng PH. Pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, posibleng nasa tropical storm category na ito, mas malakas kumpara sa kasalukuyan. At pagdating ng Sabado, May 30, may posibilidad pang mas lumakas hanggang typhoon category habang nasa Philippine Sea. Opo mga kababayan, patuloy po itong lumalakas habang papalapit dito sa ating Philippine Sea. Inaasahang direksyon ang paggalaw ng bagyo base sa kasalukuyang forecast mula sa silangan ng Mindanao, kikilos ito pa northwestward o pahilagang kanluran habang lumalapit sa hilagang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR, posibleng dumaan sa silangan ng Luzon at posible itong magkaroon ng close approach sa extreme northern Luzon. Pagkatapos nito, may posibilidad na lumiko paakyat patungo sa hilagang bahagi ng karagatan. Kaya ang tanong ng ilang mga kababayan kung tatama ba ito sa ating bansa, sa ngayon mas mababa ang posibilidad ng direktang paglandfall sa kalupaan ng ating bansa. Ngunit posibleng lumapit ito sa extreme northern Luzon at posibleng magtaas din ng wind signal number 1 sa ilang lugar. Kung lalapit pa, maaring maglabas ng gale warning pagsapit naman nitong darating na weekend. Kaya mga kababayan, ano ang epekto nito sa ating bansa? Kahit walang direktang landfall na nakikita sa ngayon, may isa itong malaking epekto. Palalakasin nito ang hanging habagat simula ngayong darating na Sabado o May 30 na maaring magdala ng malalakas na pag-alon o kaya malalakas na pag-ulan, flash flood, landslide at thunderstorm sa malalaking bahagi ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayan, isang paalala, ang forecast ay maaari pang magbago depende sa magiging galaw at paglakas ng Bagyong Domeng. Pinapayuhan ang lahat, lalo na sa mga nasa Northern Luzon, coastal areas, mga mangingisda at disaster response offices. Patuloy na mag-monitor sa mga susunod na advisory dito sa ating channel at sa Pag-asa. Stay alert po tayo mga kababayan at stay safe. At dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng pagkakataon ay ilapit ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng pananalangin ng may pasasalamat. Mga kababayan, minsan maraming bagay na nagpapabigat sa ating isip at sa puso, problema, takot at mga alalahanin sa buhay. Ngunit ang paalala ng Diyos ay malinaw,
huwag tayong magpatalo sa pag-aalala, kundi dalhin natin ang lahat sa Kanya sa panalangin. Hindi man agad mabago ang sitwasyon, may kapayapaang ibinibigay ang Diyos sa pusong marunong magtiwala sa Kanya. Kapag ipinagkatiwala natin sa Kanya ang iyong mga pasanin, mararamdaman mong hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Tayo manalangin. Panginoon, salamat dahil maari kong ilapit sa inyo ang lahat ng aking alalahanin. Turuan mo akong magtiwala at manalig upang makamit ko ang kapayapaan na mula sa inyo. Salamat po sa iyong katugunan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At yan po ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.